Uy, Pangga, kung ikaw ay isang tea lover, ayan, meron ako maire-recommenda sa'yo. Ang MX3 Tea with Pandan. Ayan, ang MX3 Tea with Pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para sa mas refreshing na panlasa. Ang isang sachet ng MX3 Tea with Pandan. Pandan ay good for 1 liter water. Pwede itong ihalo sa tubig na malamig or mainit. Pwede mo rin itong dagdagan ng lemon or honey para sa added flavor para sa buong pamilya. Kaya naman panda? Diba kaya naman, Pangga, ha? Napaka-importante na mag-detoxify tayo, lalo na napaka-toxic na mga kinakain natin. Lahat na halos ng pagkain, pati bigas na inahaluan na din ng preservatives. Diba? Upang nang sa ganun ay magtagal, diba? Kaya importante ito, pang-detoxify ng ating mga, sikmura, ng ating intestine, sabi nga nila, diba? Kaya naman, Pangga, kung meron katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Nabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Good morning, Metro and Mega Manila. Uy, magandang umaga pa rin ha. Kahit na ilan sa ating mga kababayan ay napilitang lumikas dahil sa kasa at pagbayo ng Bagyong Christine. Nakakalungkot nga na ang buong Kabikulan ay sinasalanta ngayon ng Bagyong Christine, pero tayong mga nasa Metro Manila at hindi naman masyadong apektado nitong bagyo, alam na natin, you know the drill, ipagdasal natin ang ating mga kababayan na apektado ng Bagyong Christine. Magandang morning sa lahat ng ating mga Pangga na ngayon ay medyo inaalat. Nako, alam nyo medyo maalat ang negosyo ngayon lalo na't nag-uulan ha. Lalo na sa mga direct selling, yung mga retail. Nako, nakakalungkot. Pero ganun pa man, Pangga, ha, piliin mong laging maging masaya. Tama? Tama, 'di ba? Mas maigi pa rin, Pangga, na pinipili natin ang maging positibo sa kabila ng lahat ng negatibong nangyayari sa ating paligid. Ang positibong pag-iisip ay nanganganak ng positibong outlook or kahihinatnan ng ating kinabukasan. Tama ba? Magandang umaga, Mrs. Alam kong mainit na naman ang ulo mo dahil nga kapag nasa tahanan ng iyong mga anak, tiyak naman talaga na mas malaki ang gastos mo. Hindi ba? O, taas-taas ang kamay ng mga Mrs. na nakaka-relate na kapag walang pasok ang kanilang mga anak, mas magastos dahil panay ang hingi ng pera. Di ba? Na imbis na ipambili na lang ng ulam, nakatanghod at nakatihaya ang mga palad nang hihingi ng pera. Parang akala naman nila, Mrs., idumi-dumi ka ng pera, di ba? O, pasintabi sa mga kumakain Pero eto na ang chika ko for today's video. Mataas ang rating ng It's Showtime sa pagdiriwang ng kanilang 15th anniversary ngayong linggo. Noong Lunes, October 21, 2024 ay sinimulan na ng host ang kanilang Magpasikat 2024 presentation. Ang team ni Vice Ganda, Karil at Ryan ang unang nag-perform at nakakuha ito ng 8.2 ratings. Di ba nakakaloka yun, In fairness, ibig sabihin, kung mataas ang ratings ng It's Showtime, talaga namang inaabangan ito, di ba? Siyempre, kapag inaabangan, alam mo na, may expectation ng mga tao na dapat ganito, dapat ganyan, di ba? Dapat ganon. Ganon. Ay, hindi ka bang kagaya ng tagline ng iba, di ba?
Alam mo, nakakatuwang isipin na ang It's Showtime, pagkatapos ng mga unos na pinagdaanan nila, tiyak naman na bumabangon sila, di ba? Nakakaloka. At pinatunayan nga ng performance nung Lunes nila Meme Vice Ganda na mataas ang nakuha nilang ratings. Ang pinakabongga pa nito, Pangga, napanatili nila ang mataas nilang views online dahil nga din sa performance ng mga sumunod pang mga Showtime hosts, kagaya na lamang nila MC Lassie, Bong Navarro, Ami Perez, 'di ba, sina Ryan Bang, Ayon Perez, 'di ba? Kahapon ay naloka ang mga netizen dahil nga sa paglambitin ni Ayon Perez, 'di ba? O, di ba? Pinakaba kayo ni Ayon Perez. In fairness, ang taas ng kanyang nilambitin. Mataas ang ratings ng It's Showtime na nagdiwang ng kanilang 15th anniversary nitong linggo. Nakakaloka. In fairness sa kanila, no? Ang katapat naman nilang It Bulaga, ayan, sa TV5 ay naka 3.4. Ayan, in fairness, ang laki ng difference, di ba? Palakpakan din natin ang It Bulaga kasi syempre, 'di ba? Anniversary 2 eh. Syempre ang expectation ng mga tao dahil nga 'di ba, alam naman natin na naging usap-usapan na ang ilan sa mga naging performance ng It Showtime host sa mga nagdaan na kanilang anniversary, 'di ba? Mga naglambitin sa building, 'di ba? Yung mga ni-reverse na kanta, hindi na nakakapagtaka na maski papaano nagkaroon ng malaking difference ang kanilang score, 'di ba? Or ang kanilang ratings. In fairness sa mga tumatawag sa akin, mamaya na kayo tumawag, nakikipagchismisan pa ako sa ating mga Pangga. Nakakaloka kayo. Diba? Kaya naman 3.4 ang nakamit ng TV5 sa programang It Bulaga. Ikaw, Pangga, ano nga ba ang pinanood mo, 'di ba? Ikaw ba ay nanood ng It Showtime o It Bulaga? I-comment mo naman below, 'di ba? Kasi live na live pa rin tayo sa ating Facebook page, ang Energy FM 106.7. Ayan, sa ating mother page na Energy FM. Naka-live po tayo diyan ngayon. Noong Lunes din ay nagsimula na ang pagbabago sa time slot ng Kapuso Afternoon Drama. Ayan na kaya naman na medyo nagbago din ang katapat ng It's Showtime dyan, di ba? Nag-umpisa na rin ang Quiz Mosa ni Papa OG Diaz sa TV5 pero naka 0.8 lang ito, 'di ba? In fairness 8 point something ang It's Showtime samantalang ang Quiz Mosa naman ay 0.8. Ang laki ng difference, B, 'di ba? So mostly talaga na nanonood sa It's Showtime talaga sila nakatutok, nakakaloka. Bahagyang tumaas ang Shining Inheritance na naka 8.3%. 'Di ba dahil nga binago nila yung time slot at sinundan ito ng pilot episode ng Forever Young na nagkaroon naman ng ratings na 7.1. In fairness talagang leading pa rin maski papaano ang It's Showtime, bongga Perfect. Ulitin ko lang ang naging ratings ng It's Showtime ay 8.2. Siya ang pinakamataas sa noon time, 'di ba? In fairness. Ngayong araw nga ay aabangan pa natin ang ilan sa mga performance ng mga paborito nating host ng It's Showtime. Kaya naman pakaabangan ninyo dahil mukhang may mga pasabog pang gagawin ng It's Showtime. At syempre, bukas Friday malalaman na natin. Okay, sa Saturday ba? Saturday ata natin malalaman kung sino ang magtatagumpay sa mga grupo ng mga host sa It's Showtime. Well, for the meantime, Pangga Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa unang bugso ng ating chismisan for today's video at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa. Na ngayon ay sabi nga niya ay naglalayag kahit wala naman tubig. Alam mo, hindi ko maintindihan si Kapitana Sisa bakit sinasabi niya lagi naglalayag siya. Diba? May sirena bang nakasakay sa truck?
'Di ba? Papunta si Kapitana Sisa ngayon diyan sa Taytay Rizal if I'm not mistaken. Pero naiwanan siya ng kanilang service. Kaya naman sumabay siya sa delivery ng sibuyas. Nasa likod siya ng truck. Dog showin natin siya habang wala siya, Pangga! Diba? Basta importante, masaya akong ibalita sa inyo na mataas ang naging ratings nung Lunes ng It's Showtime at nagkamit ito ng 8.2 ratings sa noontime. Samantalang ang It Bulaga naman ay 3.4. Medyo malaki-laki ang difference. Diba? Abangan naman natin kapag nag-anniversary naman ng It Bulaga, ano kaya ang pasabog nila, diba? Well, kagaya ng sinabi ko, for the meantime, ituloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Dito pa rin sa stasyong same, pero we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.